Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang pelikulang suspense at thriller na kakapalabas lamang. Ito ay isinulat at idinirect ni Ray Warnell, ang ama ng Saw. Ang pelikulang ito ang kanyang pinakabagong obra matapos ang Invisible Man. At ngayon ang antas ng takot ay mas malapit sa realidad. Ang kwento ay nagsisimula sa isang bukid sa Ohio noong 1995. Ang lugar na ito ay malayo at may kaunting populasyon. Ang kuryente ay nanggagaling sa generator. Ang pagkain ay galing sa simpleng plastic na greenhouse. Sa unang tingin ang buhay sa bukid ay parang paraiso. Pero sa katotohanan may nakatagong sikreto dito. Si Blake, ang pangunahing tauhan ay isang 8 taong gulang na batang lalaki. Pagkatapos kumain ng almusal sa tamang oras, dinadala siya ng kanyang ama sa malalim na kagubatan para sa basic training. Dito na sila namuhay sa loob ng maraming henerasyon. Kaya ang pangangaso ay isang kailangang aralin mula pagkabata. Sinabi ng ama sa kanya na ang kamatayan ang pinakamadaling bagay sa mundo. Pero ang pamumuhay ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan. Habang nag-uusap sila biglang lumitaw ang isang USA sa harapan. Nakita ito ng ama at tinawag ang anak. Pero habang nagtataas sila ng baril para tumudla, ang prey ay pumasok sa blind spot. Ang nadismayahang ama ay ibinaba ang baril. Paglingon niya nawala na ang kanyang anak. Si Blake pala ay pumunta sa kabila. Inakala niya na mas magandang anggulo doon para mahuli ang target. Ngunit nang tingnan niya ng maayos ang harapan, naging hugis tao ang anyo ng prey. Nagulat siya at tumingin muli. Pero nawala na ang anyo na nakita niya kanina. Sa oras na iyon tumakbo papalapit ang nababahala ang ama. Pinagalitan niya ang anak na hindi dapat gumalaw mag-isa. Gusto sanang magpalusot ni Blake. Ngunit may kakaibang huni na narinig sa harapan nila. Hindi ito tunog ng anumang hayop na narinig na nila. Isang hindi kilalang takot ang bum-alot sa mag-ama. At agad silang umalis. Maswerte silang nakahanap ng masisilungan. Walang pag-aalinlangan silang umakyat para magtago. Instinctively itinuro ng ama ang baril sa pasukan. Kasabay ng mga hakbang na papalapit ng papalapit. Ang kakapusan ng hangin ay dulot ng tensyon. Kahit na may harang pa silang tabla, maririnig pa rin nila ang mabigat na paghinga ng prey. Sa gitna ng kagipitan nagpasya ang ama na umatake. Pero nang tumingin siya sa paligid wala siyang nakitang target. Tila tinamaan ng baril ang prey. Isang mapanglo na sigaw ang pumuno sa buong kagubatan. Tinanong ni Blake kung ano ang nangyari sa labas. Sumagot ang ama na oso lang iyon. Malinaw na ito ay kabutihang loob na kasinungalingan. Ang bagay kanina ay tiyak na mas mapanganib kaysa oso. Pagdating ng gabi, nakarating din sa wakas ang mag-ama sa ligtas at komportableng bukid. Dahil sa mga pangyayari kanina, ibinalita ng ama ang sitwasyon sa kaibigan gamit ang radyo. Mula sa usapan nila nalaman na may nakatagong napakatakot na sikreto sa kagubatan. Hiniling ng ama sa kaibigan na pumunta agad. Kailangan nilang alisin ito kaagad. Maaaring may kaugnayan ito sa nawawalang explorer ilang araw na ang nakalipas. Baka ang tinamaan kanina ay ang taong iyon. Hindi namamalayan narinig ni Blake ang lahat. At mula noon nalaman niya ang sikreto. Mabilis ang pagdaan ng panahon. Sa isang kisap mata 30 taon na ang lumipas. Si Blake ngayon ay lumipat na sa San Francisco. Nakalimutan na niya ang kanyang buhay sa bukid. At hindi na rin niya maalala ang sikreto na narinig niya noon. Si Blake ay may masayang pamilya na may 3 miyembro. Akala niya magpapatuloy ang ganitong buhay. Ngunit ang biglaang pagbabago ay sumira sa katahimikan. Pagkatapos ng trabaho inabot sa kanya ng asawa ang isang liham. Ang kanyang ama na may nakatagong sikreto ay pumanaw na. Ipinadala ng kaibigan ng ama ang susi ng lumang bahay. Hinihiling na bumalik siya agad para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Walang magawa, si Blake ay umupa ng sasakyan sa isang kumpanya ng paglilipat. At kasama ang kanyang asawa at anak ay umalis ng San Francisco. Masaya ang pamilya sa buong paglalakbay. Hindi nila alam na may nakaambang panganib na papalapit ng papalapit. Habang papalapit sila sa lokasyon ng lumang bahay. Hindi alam kung bakit naharangan ang daan sa unahan. Naguguluhan si Blake at agad na tiningnan ang mapa.
Pero sa liblib na lugar na ito wala talagang signal. Sa oras na iyon napansin ng anak na babae ang isang anyo. Parang may tao sa shelter na hindi kalayuan. Narinig ni Blake at lumingon para tingnan. Tunay nga na may dumating na lalaking may dalang baril. Matapos ang maikling pag-uusap, nalaman niya na ito ay kanyang kalaro noong bata pa siya. Kahit maraming taon na silang hindi nagkikita, ang kanyang kaibigan noong bata ay masiyahin pa rin. Dahil ang daan sa bundok ay gumuho na. Siya lang ang makakapagsama sa kanila patawid. Kamusta kayo? Ito ang aking pamilya. Pagkatapos ay nagsimula ang apat na maglakbay. Gusto nilang makarating sa lumang bahay bago dumilim. Ngunit hanggang sa bumagsak ang gabi, nasa daan pa rin ang sasakyan. Habang nag-uusap si Blake ay nawala ang focus. Kaya nagkaroon ng aksidente ang sasakyan. Mabuti na lang at may malaking puno na sumalaw sa sasakyan. Kaya nakaligtas ang lahat mula sa pinsala. Ang nagmamadaling kaibigan ay binuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya mula sa ilang metro. Pinakyat ni Blake ang kanyang pamilya sa bubong ng sasakyan. Kailangan muna nilang maintindihan ang sitwasyon. Biglang may pamilyar na ungol sa paligid. Pagkatapos ay may nakita silang anyo na tumatakbo palapit. Naaalala ang nakakatakot na karanasan noong bata pa siya. Automatiko gusto ni Blake na isara ang pinto ng sasakyan. Ngunit bago pa siya nakapag-react, isang mabilis na itim na anyo ang dumaan. At ang malakas na dagok ay nagpahiwa sa kanyang braso. Maswerte na hindi nagpatuloy sa pag-atake ang misteryosong tao. Sa halip kinuha niya ang kaibigan sa ibaba. Nang tumahimik na, ang pamilya ay mabilis na tumalon mula sa sasakyan. Pagkatapos ay patakbong umalis. Natatakot na dumating muli ang bagay sa likuran nila. Sa tulong ng kanyang alaala, nahanap ni Blake at ng kanyang pamilya ang lumang bahay. Hindi alam ni Blake kung ano ang bagay sa labas. Pero tiyak na ito ay napakadelikado. Matapos ang matinding pagbangga, ang bagay sa pinto ay unti-unting huminto sa pag-atake. Ngunit base sa mga yabag parang hindi pa umalis. Si Blake ay kalmado na ngayon. Una niyang sinuri ang lahat ng pinto at bintana, para masiguro na nakasara ang tanging labasan. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement para hanapin ang switch. Naisip niya na ang liwanag lang ang makapagbibigay ng seguridad. Habang muling gumagana ang generator sa labas, agad na nakabit ang kuryente sa buong bukid. Matapos gawin ang lahat ng ito, pinatulog muna ni Blake ang kanyang anak. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa kanyang asawa. Hindi nila alam kung ano ang nasa labas. Hinala nila na ito ay isang halimaw na hugis tao, at sadyang mabangis. Pero ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humanap ng tulong. Dahil walang signal ang cellphone dito, naisip kaagad ni Blake ang radyo ng kanyang ama. Ngunit kahit anong galaw o sigaw niya, wala pa ring sagot mula sa radyo. Pagkatapos ay nakakita ang asawa ng isang keychain. Hinala niya na isa sa mga susi ay para sa sasakyan. Habang nag-uusap nakakalanghap si Blake ng amoy ng karne. Ngunit sinabi ng asawa na hindi iyon posible. Sinundan nila ang amoy at binuksan ang mabigat na pintong bakal. Ang amoy pala ay galing sa tuyong karne na nakaimbak doon. Naguluhan si Blake sa kanyang pang-amoy. Hindi niya maintindihan paano niya naamoy ang karne sa kabila ng bakal na pinto. Walang panahon para mag-isip, kumuha siya ng isang piraso. Ngunit hindi niya inasahan na ang malambot na beef jerky ay biglang nakatanggal ng kanyang ngipin. Narinig ito ng asawa at agad na lumapit. Nakita niya na may dugo rin sa braso ng asawa. Akala nila ay gasgas lang ito mula sa salamin. Ngunit nang buksan ang manggas nakita nila ang gasgas ng halimaw. Sa oras na iyon hindi pa alam ng mag-asawa na ang katawan ni Blake ay unti-unting nagbabago. Maya-maya, kumuha si Blake ng mga gamit para patigasin ang pinto. Ngunit kakaiba ang tingin ng asawa sa kanya. Pati ang anak ay nakatitig din sa kanya. Natatakot si Blake sa tingin nila. Sinabihan niya ang asawa at anak na matulog na. Siya na lang mag-isa ang gagawa ng trabaho. Ang kakaiba, ang asawa at anak ay nakatayo pa rin at hindi gumagalaw. Parang hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Blake. Nakikita ito ni Blake at nagpa siya na huwag nang pansinin sila.
Ngunit nang yumuko siya para magtrabaho, nangyari muli ang kakaibang bagay. Parang may problema sa kanyang katawan, at nahulog ang martilyo sa kanyang palad. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para hugasan at palamigin ito. Ngunit nakarinig siya ng mga yabag sa bahay. Matapos tumingin nakita niya na ang asawa at anak ay natutulog na. Ngunit saan nanggaling ang mga yabag? Sinundan niya ang pinagmulan ng tunog. Ngunit mabilis na nangilabot si Blake. Nang buksan niya ang pinto ng isang silid, nagulat siya na ang pinagmulan ng tunog ay isang gagamba. Sa proseso ng pagbabago at ebolusyon, ang pandinig ni Blake ay nagiging mas sensitibo. Kaya niyang palakihin ang kahit na anong maliit na tunog, para mahanap ang bakas ng target, dahil hindi pa niya nakokontrol ang kakayahang ito. Sa isang iglap lahat ng tunog ay pumasok sa kanyang utak. Halos himatayin siya sa lugar. Ngunit mabuti na lang at mabilis ang pagkawala nito. Mabilis na nasanay si Blake sa bagong kakayahan. At malinaw na narinig na ang halimaw sa labas ay hindi pa umalis. Ang asawa ay nagising sa ingay. Pinakiusapan ni Blake na huwag gumawa ng ingay. Sinundan niya ang tunog para malaman ang eksaktong lokasyon. Natuklasan niya na ang bagay ay nakatago sa likod ng pinto. Sa tulong ng asawa, ang nasaktang halimaw ay umurong. Si Blake ay napakaswerte na nakatakas. Nakita ng asawa na nasugatan na naman ang asawa. Nag-aalala siyang tinanong kung kumusta ang asawa. Ngunit para kay Blake, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng asawa. Habang mas sumasakit ang sugat sa binti, unti-unting nawalan ng malay si Blake. Nang magising siya muli, oras na makalipas ang 1 ng umaga. Sa oras na ito tahimik ang bahay, walang alinmang ingay. Hindi alam kung nasaan ang asawa at anak. Ngunit sa simpleng pakikinig, ang malakas niyang pandama ay nakatukoy ng isang tunog. Sinundan niya ang pinagmulan ng tunog pababa sa basement. Doon pala inilagay ng asawa ang anak. Gustong lumapit ni Blake para tawagin ang asawa. Ngunit ang sumunod na mga salita ay nagpakabog ng kanyang puso. Ang asawa ay nakayakap sa radyo at patuloy na humihingi ng tulong. Ngunit bawat pangungusap ay kayang magpalamig ng buto. Sa tingin ko may sakit siya. Hindi na niya makontrol ang sarili. At, hindi na siya makapagsalita. Tuldok. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. Bigla na lang, ang kaparehong eksena ay nagpaalala kay Blake ng kanyang kabataan. Noong gabing iyon mula sa mga usapan ng kanyang ama, nalaman ni Blake ang isang nakakatakot na sikreto. May uri pala ng hayop sa malalim na kagubatan na tinatawag na mountain hot. Kapag nakagat ka nito ay mahahawa ka at magiging werewolf. At sa proseso ng pagbabago mula tao patungo sa werewolf, unti-unting mawawala ang pagkatao. Ang werewolf ay unti-unting sasakop sa buong katawan. Malinaw na nahawahan na si Blake. Sa oras na ito ang kanyang mga selula ay mabilis na nagbabago. Sa katunayan mula ng bumanat ang asawa sa kanyang braso, nawala na kay Blake ang kakayahang magsalita bilang tao. Bawat pangungusap na kanyang binibigkas ay wika ng hayop. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi naiintindihan ng iba ang kanyang sinasabi. Lahat ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ng wika ng tao at hayop. Iniisip ang lahat ng kakaibang pangyayari. Sa wakas naintindihan ni Blake na nahawahan na siya ng mountain hot. Ang maunawang asawa ay kumuha ng papel at lapis. Gusto niyang isulat ng asawa ang gusto niyang sabihin. Nanginginig na hinawakan ni Blake ang lapis. Nawala na ang kasanayan na mayroon siya ilang oras pa lang ang nakalilipas. Sa desperasyon isinulat niya ang isang salita, na ang ibig sabihin ay nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay, dying. Nakita ito ng asawa at agad na inalo siya. Sinabing tiyak na mapapagaling ang sakit ng asawa. Habang nag-uusap ay lumala ang kalagayan ni Blake. Sa puntong ito hindi na niya marinig ng malinaw ang boses ng asawa. At hindi na rin niya maipahayag ang kanyang mga iniisip. Ito ang proseso ng pagsalakay ng pandama ng halimaw. Ito ay unti-unting inaalis ang kanyang pandama bilang tao. Nakikita ang nag-aalalang mga mata ng anak. Hindi alam ni Blake kung ano ang dapat gawin. Sa oras na iyon napansin ng asawa na dumudugo muli ang braso. Kaya agad na tinangka niyang asikasuhin ito. Ngunit parang nabulok na ang sugat. Pero si Blake ay walang naramdaman. Marahil dahil sa amoy ng dugo.
Bigla na lang sinimulang kagat-kagatin ni Blake ang kanyang braso. At pagkatapos ay walang kasiyahan na tumingin sa kanyang asawa. Malinaw na, sa pagbabago mula tao tungo sa werewolf, ang dalawang kamalayan ay naglalaban. Mabuti na lang ang natitirang pagkatao ni Blake ay nakapagpahupa. Hindi siya nagpakita ng mas malabis na pagkilos. Ang eksena ay nagpaisip sa asawa na dapat umalis kaagad. Kung hindi ang kalagayan ng asawa ay maaaring lumala. Bigla niyang nakita ang isang pickup na nakaparada sa bakuran. Naalala niya kaagad ang mga susi ng sasakyan na nahanap niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement at kumuha ng baterya. Kumuha rin ng kutsilyo at binuksan ang likurang pinto. Hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Kahit ang pagsara ng pinto ng sasakyan ay ginawa ng maingat. Pagkatapos ay binuksan ang hood. Kailangan ng baterya para paandarin ang sasakyan. Matapos maghanda ng lahat, bumalik siya sa driver's seat at malakas na tinapakan ng accelerator. Habang umuugong ang makina, ang ingay na ginawa nito ay talagang nakasisira ng tainga. Mabuti na lang at ilang beses lang ay humandar na ang sasakyan. Mas maswerte pa na hindi lumitaw ang halimaw sa pagitan. Hindi nang ahas na mag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad na inilagay ng asawa sa gear at handang umalis. Ngunit sa susunod na segundo, nagmamadaling tumakas ang lahat mula sa sasakyan. Sa kagipitan umakyat sila sa pinakamalapit na plastic na greenhouse. Mukhang ligtas dito, ngunit hindi ito kayang suportahan sila ng matagal. Sa oras na ito ang halimaw sa ibaba ay muli na namang umatake. Ang mga kuko nito ay parang talem. Muntik na silang masugatan sa bawat atake. Sa napipintong panganib sinenyasan ni Blake ang pamilya na bumalik sa bahay. Habang siya ay mananatili para akitin ang halimaw. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa greenhouse. Nakita ito ng asawa at hindi nag-atubili. Agad niyang dinala ang anak pabalik sa bahay. Iniwan mo siya. Iniwan mo si tatay sa labas. Mamamatay siya. Hindi. Pinoprotektahan ka niya. Ngunit mabilis na naging nakakatakot na tahimik. Nag-aalala ang asawa kung nasugatan ang asawa. Tumingin sa paligid at nakita si Blake sa harap ng pinto. May pag-aalinlangan ay binuksan ang pinto. Hindi niya inasahan ang pagbabago na nakita ay hindi niya kayang ipaliwanag. Si Blake ay nag-evolve na naman. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maging distorted. Pati ang mga ngipin ay naging pangil. Lumapit ang anak at marahang hinawakan siya. Malambing na inalo siyang magiging maayos ang lahat. Sa sandaling ito may pagkatao pa si Blake. Umaasa siyang kayang niyang pigilan. Ngunit ang rumaragasang lakas ay hindi kayang labanan. Biglang nagsimulang pumutok ang kanyang mga palad. Nawalan ng kontrol si Blake at biglang sinugod ang asawa. Hindi gumalaw ang asawa habang nakatitig sa asawa. Ang ekspresyon ay mula sa takot tungo sa kahinahunan. Hindi niya alintana ang sarili niyang buhay. Ang tanging alala niya ay kung maibabalik ang asawa. Sa sandaling iyon naintindihan ni Blake na kailangang umalis. Natatakot siya na sa susunod na segundo ay masira niya ang pamilya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, biglang pumasok ang halimaw sa labas. Agad silang naggulumihan. Ang buong eksena ay puno ng karahasan at dugo. Siguro dahil hindi pa lubos na naka-evolve si Blake. Hindi nagtagal ay naipit siya sa labanan. Nakita ito ng asawa at tumulong. Ang paulit-ulit na panggugulo ay nagpasuko sa halimaw. Habang natigilan ang kalaban, sumugod si Blake at kinagat ang leeg nito. Hanggang sa ganap na mapatay ang halimaw. Ngunit nang tumayo siya, natuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Ang halimaw ay ang kanyang sariling ama. Malinaw na ang kanyang ama ay nahawahan din ng mountain hut. Naiulat na siyang patay matapos ang ilang buwang pagkawala. Nakikita ang lahat ng hindi dapat nangyari. At ang lubhang natatakot na asawa. Ang naguguluhang si Blake ay nagmadaling tumakas mula sa lumang bahay. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Nang dumanas ang kanyang katawan ng huling pagbabago. Gaya ng sinasabi sa alamat, sa huli si Blake ay nagbago mula tao tungo sa werewolf. Nang matapos na ang pagbabago ni Blake at tumayo siya,
Ang mundo sa kanyang mga mata ay lubusang nagbago. Kahit ang dilim ng gabi ay naging maliwanag na araw. Maya-maya, ang nanginginig pang mag-ina ay nagpapatahan sa isa't isa. Biglang nawalan ng kuryente ang bahay. May naalala ang asawa at agad na tumingin sa labas ng bintana. Nakakagulat na nakita niyang ganap nang nagbago ang asawa. Sa oras na iyon alam ng asawa na ang asawa ay hindi na ang dating asawa. Dahil nakita niya ang kakaiba sa mga mata nito. Habang nawala ang anyo ni Blake, agad na pinoprotektahan ng asawa ang anak at naging alerto. Mabilis na narinig ang mahinang mga yabag mula sa itaas. Instinctively ay kinuha niya ang kutsilyo sa sahig. Pagkatapos ay maingat na pumunta sa hagdan para mag-observe. Nakikita ang asawang papalapit ng papalapit. Napilitan ng asawa na iwagayway ang kutsilyo. Ngunit si Blake ay hindi takot sa matalim na sandata. Habang nasasaktan ng asawa, nagmamadaling tumakbo ang mag-ina. Hindi kalayuan sa bahay may kamalig. Sa madilim na kapaligiran mahirap makakita ng anuman. Mabuti na lang may flashlight sa isang estante. At swerteng nakakita rin ng animal trap. Ang ganitong sitwasyon ay agad nagbigay ng plano sa asawa. Una ay nagtago sila ng anak sa isang sulok. Pagkatapos ay hinintay ang asawa na pumasok sa patibong. Mabilis na sinundan ni Blake ang amoy. Matagal niyang binangga ang pinto ngunit hindi nabuksan. Kaya hamukay siya ng butas sa ibaba. Ilang sandali ang lumipas biglang tumahimik ang paligid. Hindi nakikita ang kalagayan kaya hindi gumalaw ang asawa. Ngunit sa mga mata ni Blake, nakikita niya ng malinaw ang mga kilos ng mag-ina. Ang buong kamalig ay mas maliwanag pa kaysa ilawan ng araw. Ngunit nang siya ay papalapit na, isang paa niya ay nahulog sa inihandang patibong. At ang solidong kadena ay mahigpit na kumuha sa kanya. Walang pag-aalinlangan, muli hinatak ng asawa ang anak at tumakas. Nakikita na malayo na ang kanyang prey. Si Blake ay naging baliw sa kawalan ng magawa. Sa huli ay yumuko at kagat-kagatin ang kanyang paa. Ilang minuto pagkatapos, gumapang palabas si Blake na may duguan na putol na paa. Pagkatapos ay gumamit ng kamay at paa para habulin ang kanyang prey. Sa parehong sandali ang asawa ay patuloy na tumatakbo. Mabilis na narinig niya ang ungol ng asawa. Habang papalapit ang distansya, naisip ng asawa na hindi gagana ang ganitong paraan. Kaya nagbago ng direksyon at pumunta sa lugar ng aksidente. Pagkatapos maghanap dito, nahanap niya ang mga gamit ng kaibigan ni Blake. Hindi nag-atubili, kinuha ng mag-ina at nagpatuloy. Sa huli bago sumikat ang araw nakahanap sila ng shelter. Ngunit pagkaakyat nila para magtago, sinundan sila ni Blake na bitbit ang putol na paa. Ang malakas na pakiramdam ng takot ay nakakalamig sa buto. Ang kinakabahan na asawa ay napilitang itaas ang. Sa oras na iyon ang asawa ay dahan-daang lumitaw sa paningin. Titig na titig siya sa mag-ina, ngunit hindi siya umatake. Gusto niyang makalaya, malinaw na may natitira pang pagkatao si Blake, ngunit malapit nang mawala ang pagkataong ito. Nakikita na nagdadalawang isip ang asawa na kumilos. Si Blake ay gumawa ng isang kaayla hilakbot na galaw. Sa wakas nakalaya si Blake, at tuluyan nang nagpaalam sa mundong ito. Sa katapusan ng kwento, iniwan ng asawa at anak ang bukid, nang dumaan sa isang tanawin. Para silang nahila at napilitang huminto. Siguro ito ang ikot ng buhay. Dahil si Blake noong 8 taong gulang ay tumitig din dito. Dito nagtatapos ang pelikula.